Okay, ready na. Hello Edith, how are you? Hi, I'm fine. Kumusta ang buhay? Okay lang. OFW. Ito, tumakas. Kumain sa park. Kumain sa park. Oh, Oo, ilang taon ka na nga dito Edith? mag-apat na. Mag-4 na taon na. Walang ipon. Walang ipon pa rin. Ay, Diyos ko. Pareho tayo talaga nito. Ayan. Ay, buhay OFW, di ba? Buhay Ganun OFW. talaga. Masaya lang Oo. kami pag makakita ng kaibigan. Bitaw, ganun talaga. Wala na tayong magagawa. Kasi wala tayong pamilya dito, Mm. di ba? Oh, Tagay muna tayo. kailan ka mag-uwi? February ako matapos. February ka matapos? Ano man plano mo? Uuwi ka ng Uuwi, Pilipinas? Tapos babalik. Babalik ka? Last na lang. Last ka na lang. Ako din. Mamumuhunan. Oh, 1 taon lang. Tapos uwi na. Oh, kaya gusto ko na may bago ko matapos makakuan ko ka ng payag-payag ba? Balay. Oh, magana akong plano. Uy, ato na tutong akong humlat. Oh, sige. Pohon malayang Ginoo pag uli nato sa Pilipinas. Abi nimo ako kasi Diba, uwi? bisag wala ko'y kwarta nang maluoy ko ba sa mga tao. Gusto ko din kung na ako'y kuan makatulong baga, makatulong ko sa tao. Ako din. Makatulong sa Di tao. naman ako. Pareho to kagaya ka Ay, nung ikaw Friday. ako, parehas tagkuan ba? Nung Friday, 'di ba sa City Center, may ano doon, may mga matanda doon nang hingi ng mga nang limos-limos baga. Wala na, hindi nakauli na dahil. Nagtaka ako, na taga dito ba 'yun o taga saan? Taga saan kaya 'yun kasi nakaabaya nga. Dalawa sila, mga matanda na. Gusto ko sana interviewin. Kaso lang, binigyan ko sila ng pera. Kasi sabi ko, taga saan kaya to? Taga dito kaya to o taga saan? Kaso nakaabaya hindi pwede na mag-interview ka ng ganun eh. Oo, bote kung ano lang. Yun, sabi ko, kawawa naman oh. Kawawa talaga. Tayo Sabi ko, kung sa Pilipinas naman, marami namang kawawa. Pero kung ako talagang pinagpala ng Diyos, tutulong talaga ako. Kahit ako din. Kasi pagkamatay natin dahil hindi natin madadala yan. Tutulong ako. Tingnan mo ako pag uwi ko. Lahat na mga gamit ko dun sa bahay, pinapamigay ko yun. Papamigay ko na naman yung 2 bag ko na damit. Kasi marami na naman akong dala. Oo nga. Kasi sayang din naman, walang gumagamit sa bahay. Wala man akong babaeng anak. Oo. Kaya Yung asawa ng anak ko hindi nagbibistida yun. pero OFW tayo, nandito tayo sa ibang bansa. Grabe yung hirap natin, di ba? Grabe talaga. Grabe yung hirap natin. Ma-homesick tayo. Walang kain. Ma-homesick tayo. Pero ano ba masasabi mo sa yung mga OFW na ang mga kamag-anak sa Pilipinas, isip nila ang OFW mayaman sa abroad. Yun kasi ang isip nila kasi hindi nila naranasan. Yun ang sabi ko sa mga pamangkin ko, nanghingi ng hingi. Kaya kayo hindi nakakaintindi sa amin na OFW dahil hindi nyo naranasan bilang OFW. Kaya nga. I-try nyo muna para masabi nyo ganun pala kahirap ang pinagdaanan namin. Yun din ang dapat na kung papadalhan sila ng pera, hindi lang nila i-shopping dito, i-shopping doon. Yun nawaldas nila. Dapat pinapahalagahan nila yung pera natin dahil nakakapagod yung trabaho natin. Oo nga, no? Galit pa manghingi. Lagi pang awayin ka pa kapag hindi ka makabigay ng pera. Hindi nila alam na dito sa abroad, na lang, kung malaki ang sahod mo, kung professional ka na trabaho. Pero kagaya sa atin na housemaid lang, helper lang, konti lang ang sahod. 'Di ba? Tama lang, kulang pa sa pamilya. Kulang pa sa pamilya. Pero okay lang din kasi kahit okay papaano lang sa akin kasi nakatulong din ako sa mga anak ko, sa kapatid ko. Lalo na sa mama ko. Ako nagsuporta ngayon sa mama ko. Malaking tulong din ang OFW.
Okay. Pasalamat din. Okay, salamat Edith sa share mo sa buhay mo dito sa abroad.